Sige, magbubuk muna ako ng flight, Mama. Sige, hintayin ka namin dito ng Papa mo, Gab. Agad naman itong sinabi sa pinsan ang nangyari. Alexa, ang daddy inatake sa puso. Kailangan ko munang bumalik sa Amerika. Ano? Kumusta na daw si Tito? Nasa critical si Papa. Alexa, kung maaari, wag mo sanang ipaalam na aalis ako. Kahit sino. Kahit kay Camila. Sige, makakaasa ka. Simula ng araw na yon ay hindi na nagpakita si Gab sa kasino. Erica, napansin mo ba si Gab? Nagtatakang tanong ko sa kasama ko at halos one wheel ko na ring hindi nakikita si Gab sa kasino. Nagsimula na akong magduda. Oo nga no, hindi ko pa siya nakikita. Ano kaya nangyari doon? Itanong mo daw kay Bossing, baka alam niya kung nasaan si Gab. Tama, close pala sila ni Bossing. Ayan si Boss, puntahan mo. Boss, tawag ko sa amo ko habang may kausap. O Camila, may problema ba? Sandali lang ha, maiwan ko muna kayo. Anong sa atin, iha? Boss, alam po ba niyo kung nasaan si Gab ngayon? Wala naman siyang sinabi sa akin at nagtataka nga ako dahil hindi ko na rin siya napapansin dito. Sagot nito sa akin. Sige, salamat po boss ha. Saka nagtungo ako sa isang sulok kung saan walang makakakita sa akin na umiiyak. Nasaan na kaya si Camila? Camila, nasan ka ba? Nandito ako, Erica. Bakit ka nandito? Umiiyak ka ba? Hindi ako umiiyak. Umiiyak ka. Ano ba talaga nangyari? May nangyari ba sa inyo ni Sir Gab? Erica, sa atin lang to ha? Oo, meron nangyari sa amin. Sabi ko sa kaibigan ko. Mga lalaki talaga, basta-basta na lang nawawala. Pag nakuha na nila ang gusto nila. Saka niyakap ako ng kaibigan ko. Wala akong ganang magtrabaho, Erica. Parang gusto ko munang umuwi at magpahinga. Ako nang bahalang magsabi kay boss. Naintindihan kita. Dumaan din ako sa ganyan. Mahirap na pakiramdam iyan. Salamat, Erica, at naintindihan mo ako. Inisip din ni Gab si Camila sa oras na yon kung tama ba ang desisyon niyang wag nang ipaalam ang pag-alis niya. Totoo ba itong ginagawa ko? May pinaasa akong tao. Mahal ko si Camila. Pero kailangan ko ring sundin ang gusto ng papa ko. Babalik din ako, Camila. Si Mama tumatawag. Anak, anong oras ng flight mo? Tanong ng mama ni Gab. Ma, bukas ng umaga, 10:00 ng umaga. Sagot nito sa ina. Maraming salamat anak, halos 1 week na rin ang papa mo dito sa hospital. Hinahanap ka nga. Kailangan din kasing maoperahan ang papa mo. Sabihin mo lang kay papa na dadating ako bukas na umaga dyan ha. Diretso na ako dyan. Sige iho, see you soon. Habang ako hindi ko na alam ang gagawin. Bakit naging bobo ako sa pag-ibig? Basta ko na lang sinuko ang pagkababae ko kay Gab Bustamante na yan. Gab, magparamdam ka naman. Sabi ko sa utak ko na habang hindi mapigilan ang pagtulo ng aking luha. Hindi ko na malaya na nakakatulog na pala ako. Kinabukasan, hindi ko alam na yun na pala ang araw ng alis ni Gab. Habang ako naman ay alalang-alala dahil iba na ang nararamdaman ko sa katawan ko. Nahihilo at madali akong mapagod. Alexa, wala ka bang pinagsabihan na pupunta na ako sa Amerika? Wala. Promise, bakit natatakot ka na ba? Na baka may mga chika babe na maghatid sa'yo? Dahil ayokong magdalawang isip, mas kailangan ako ni Papa. Paliwanag nito sa pinsan. Tama nga naman, pero diba mas gusto mo yung babae sa kasino? Anong nangyari? Tanong ni Alexa. Oo, mahal ko si Camila. Kaya ayaw ko na siyang masaktan at umasa. Alam mo naman ang mama. Duwag ka talaga, kawawa naman yung babae. Sige na, aalis na ako, 10:00 ang flight ko. Welcome ka dito sa bahay. Mas gusto ko dun sa kondo mo. Paggamit naman, matagal ka pa naman bago bumalik. Sige ba, ito ang susi. Bye Alexa. Sige, mag-iingat yung mga babae sa'yo doon. Pagbibiro nito. Manong, pwede po bang pakibilisan? Malilate po kasi ako. Sabi nito sa kanyang driver. Dumating na nga ito sa airport habang papasok na siya sa departure area. Naisip agad nito si Camila. I'm sorry Camila. Pero kailangan ko itong gawin para sa magulang ko. Maya-maya ay nakasakay na si Gab sa eroplano papuntang Amerika. Habang si Camila naman ay nawala ng gana na pumasok sa trabaho.
Camila, kailangan mong magtrabaho at magpatuloy sa buhay. Habang kinakausap ko ang sarili ko sa salamin, napahagulhol na lang ako sa iya. Hello Erica, hindi muna ako papasok ha, masama talaga ang pakaramdam ko. Kausap ang kasama kong si Erica sa kabilang linya. Ano ka ba? Alangan namang pilitin mo ang sarili mo. Masama ba talagang pakaramdam mo? Gusto mo bang puntahan kita dyan? Nag-alalang sabi ni Erica. Sige, Erica, ikaw na lang bahalang magsabi kay bossing. Bukas papasok na ako. Nag-alala din pala ang magulang ko sa akin dahil mag-iisang linggo na rin hindi ako nakakatawag sa kanila. Sagutin mo naman anak, sabi ni Aling Julie habang paulit-ulit dinadayal ang number ni Camila. Nakasampung tawag na rin si Aling Julie bago ito sinagot ni Camila. Hello Nay? Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Halos araw-araw kang tumatawag sa amin ngayon. Nag-iisang linggo na, hindi pa rin kami nakatanggap ng tawag mo. Nag-aalala na ang tatay mo sa'yo. Nay, okay lang po ako. Masama po lang talaga ang pakaramdam ko ay Nay. Umuwi ka na lang dito anak para maalagaan ka namin ng tatay mo. Nag-aalalang sabi ng nanay. Anak, tumawag ka sa amin ng tatay mo. Kung anong problema mo sabihin mo sa amin ng tatay mo. Huwag mong suluhin, sabi ni nanay. Sasabihin ko po sa inyo, Nay. Ingat po kayo ni tatay, ha? Magpapadala lang po ako pag nakuha ko na po ang sahod mo. Anak, itigil mo na iyan. May pera pa naman kami ng tatay mo. Siguraduhin mo muna ang sarili mo. Opo, inay. Salamat po. Saka ko binaba ang hawak kong cellphone. Erica, ano bang nangyari kay Camila? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya pumapasok? Boss, masama daw po ang pakiramdam niya. Pero bukas daw po, papasok na siya. Mabuti naman para makakuha na lang ako ng kapalit niya. Hindi po sir, papasok po yun bukas. Dumating na ng Amerika si Gab at dumiretso na ito sa hospital kung saan na-confine. Anak, mabuti at dumating ka na. Nasaan ang papa? Halika iho, ito yung kwarto niya. Papa, pasensya na po at hindi ko kayo pinagbigyan agad. Ano daw pong sabi ng Dr. Mama? Kailangan na niyang sumailalim sa opera. Anak, pagod ka na, kailangan mo muna magpahinga. Bumalik ka na lang mamaya ha. Sige ma. Hindi naman mapakali si Camila kaya pinuntahan nito si Gab sa kanyang kondo. Yes, ikaw ba si Camila? Sino ka? Tanong ng babae. Ako ang pinsan ni Gab, sagot nito. Nasaan ba si Gab? Bakit hindi ko na siya nakikita? Wala kasi siyang sinabi sa akin kung saan siya pupunta. Basta-basta na lang siya umalis. Pag umuwi siya, sabihin mo ha, hinahanap ko siya. Pumasok ka na muna, Camila, may binili akong pagkain. Hindi na ako magtatagal pero pinipilit pa rin ako ng pinsan ni Gab. Matagal ka na bang nagtatrabaho sa kasino? Hindi naman masyado. Kumain ka Camila, ito talagang si Gab, hindi pa rin nagbabago. Pero malay natin may importante lang siyang dapat asikasuhin, kaya hindi siya nagsabi sa'yo. Pero pag may balita na ako sa kanya, sasabihin ko agad sa iyo Camila. Maraming salamat Alexa, hindi na ako magtatagal. Sige, gusto mo hatid na lang kita? Hindi na kailangan, okay lang ako Alexa. Saka ito umalis, mabigat pa rin ang pakiramdam. Lalo na at parang may tinatago pa ang pinsan niya na si Gab. Hindi man lang sinabi kung saan naandon si Gab. Pag uwi ko naramdaman ko ang pagkahilo at masusuka na naman ako. Dahil hindi ko amoy ang gusto na kinain ko. Baka buntis ako. Iba ang nararamdaman ko. Pumasok naman ako sa trabaho kahit masama pa rin ang pakiramdam ko. Camila, salamat at nandito ka na. Hindi ko na kaya. Sobrang busy talaga, sabi ni Erica. Napabuntong hininga naman ako dahil sa bigat ng katawan ko. Kumusta ka na? Okay lang ba ang pakiramdam mo? Hindi pa nga mabuti ang pakiramdam ko pero kailangan kong magtrabaho. Namumutla ka pa. Sige na, umupo ka muna. Mag-relax, mamaya mo na lang tulungan pag okay ka na. Pag-alaala ni Erica sa akin. Camila, mabuti at nandito ka na. Sabi ng boss ko. Boss, alam mo ba kung nasaan si Gab? Yon ang hindi ko alam. Hindi nga niya sinasabi sa akin kung saan siya pumunta. Bakit? May problema ba? Wala naman po, naitanong ko lang kasi nagtataka ako. Hindi na siya nagpapakita halos 2 linggo na. Hayaan mo pag may balita ako, sasabihin ko sa iyo ha.
Ito talagang si Gab. Nakita ko na naman si Edward at tinanong ko rin kung nasaan si Gab. Baka alam nito kung nasaan. Edward, pwedeng bang tanong? Ano yon? Nagkita ba kayo ni Gab? Hindi nga eh. Hindi na ba nagpapakita sa'yo? Pinagpustahan ka pa nga namin eh. Kung sinong mananalo siya na magpapatuloy manligaw sa'yo. Camila, nanalo nga si Gab, tapos ngayon bigla na lang nawawala. Iba talaga to si Gab. Nagalit ako sa narinig na pinagpustahan nila ako.